Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Please remain standing for the singing of our Philippine National Anthem. Invocation. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, kayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa ating mga local government officials ng Cagayan de Oro City. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming pride reception at suporta ninyo sa ating LGBTQI++ communities. Maraming salamat sa inyo. Pangalawa po, ang aking personal na pagpapasalamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo para sa akin noong nakaraang 2022 ng halalan. Maraming salamat po. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na mga paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po. It is my distinct honor and privilege to join you this evening as we come together to celebrate the essence of Pride, a celebration of love, equality, and the incredible diversity that enriches our nation. Pride Month holds a special place in our hearts as it commemorates the bravery and resilience of the LGBTQI+ community. It is a time to reflect on the progress we have made to honor those who fought tirelessly for equal rights and to recognize the work that still lies ahead. Sabi ko nga kay Attorney Sam, sabi ko, kung gusto mong tumakbong senador, tawagan mo ako. Ako ang mga kampanya para sa iyo. Today, as we gather to reiterate our sustained and undaunted commitment to building a society where everyone
regardless of their sexual orientation or gender identity, can live authentically and without fear of discrimination. Alam niyo po, maaga po ako namulat sa pagiging gay dahil noong ako ay bininyagan, baby pa ako, isa lang ang ninong ko at isa lang ang ninang ko. Yung ninong ko ay kapatid ng mama ko, malitiyo na ko siya. And ang ako ang uncle is openly gay during the 1980s. As early as the 1980s, he was openly out as a gay person. And during the 90s, nagtrabaho siya sa Philippine Airlines as a flight attendant. And at that time, bago pa lang siya sa domestic, and I think there was a hostage situation, hostage taking sa airplane nila, and he was one of those who was commended for his response doon sa hostage taking situation. Kaya mabilis siya na-promote from domestic to international dahil sa tulong niya sa mga pasahero nung nangyari yung hostage taking. Ito yung ninong ko. And then, at the time, siya lang yung merong bahay, condominium unit sa Manila. Pag kami pumupunta sa Manila ng mga magulang ko at mga kapatid ko, doon kami tumitira sa kanya. Dahil sa bahay ng grandparents ko, lolo ng lola ko sa Las Piñas, madami din sila doon, ang mga Zimmerman family. So, nandoon kami nakatira sa uncle ko. And he was openly gay, and he was the kindest person, uncle ko. Kapag siya ay, alam niya kasi paborito ko yung violet crumble na tsokolate. Noon, wala pa yan dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, mahirap hanapin ang violet crumble. Pero, it was Australian product. So, every time na magbiyahe siya ng Sydney, magbiyahe siya ng Melbourne, pagbalik niya, yan lang ang dala niya. Lagi. Yung violet crumble na chocolate. And during the 1990s, sobrang masaya ko na noon kasi hindi ka talaga makahanap ng violet crumble sa Pilipinas noong mga panahon na yun. So, yun yung regalo niya. And kung saan naman siya mapunta, kung ano yung gusto ko na pagkain doon sa lugar na yon, yun yung dala niya. So kung pumupunta siya ng Middle East, pumupunta siya ng Pakistan, dala niya lagi yung pistachio nuts. So noon, 1990s, mahirap pa makahanap ng pistachio. Ngayon, sa SNR na, kung saan-saan nakita mo. Pero during the 90s talaga, parang gold yun. Pistachio. Tapos dala niya yan. So kung ano yung mga paborito na mga pagkain, yun yung pasalubong niya sa amin. So, he's still in Davao City ngayon. He still joins the LGBT programs. And pag yun nag-ayos, nakita din yung mama ko, diba? Mama ko maganda. Pero pag yun ang nag-ayos, sobrang ganda niya. Ang tiga Davao, kilala nila yung uncle ko. Na isang beses, nung mayor ako, meron kaming pride reception. Kasi nung mayor ako, every year kami merong pride reception. Every December naman yun sa amin sa Davao noon. Hindi ko siya nakilala dahil nag-ayos siya ng mabuti at sobrang ganda niya na napalingon ako sa sino ito magandang ito. Tapos uncle ko pala. So, maaga kaming magkakapatid na merong awareness na merong ibang gender labas sa straight male and female. And luckily,
our parents, ang mama ko, tsaka ang papa ko, even ang lola ko, and ang lolo ko, they welcomed it and they never said anything bad about being gay. Wala kaming narinig habang lumalaki kami, wala kaming narinig kahabayot maguna. The usual na madungog na ako. Wala kaming ganyan na narinig sa pamilya namin. He was accepted and he was loved. He is loved until now. Even ngayon, we always welcome his presence. Although senior na siya ngayon, and syempre pag senior, di ba sa puto naman ng mga senior, no? Ako lang. Anak ko, senior ko. Gusto ko lang ang galit. Mahalak na dumi. Mahalak na kamo. Gusto ko lang ang galit. And then, you don't know kung ano na nasubo, no? Ang mga senior. Na short na ang patience when you are senior and when you are older. We acknowledge that while we have made significant strides, there are still challenges to overcome. It is our collective responsibility to ensure that every Filipino can experience the freedom, respect, and acceptance they deserve. Sabi ko nga, hindi man kayo tanggap ng Senado, you will always have a friend in the office of the Vice. Kita natin, Sam. Tulungan ka namin lahat. Kita mo na ano na ba? Saan ka ba galing? Sa Switzerland? As we gather here, let us remember that Pride is not just about celebration. It is also about education and advocacy. It is about raising awareness of the issues faced by the LGBTQI+ community and working together to create a more inclusive and compassionate society. We must continue to support initiatives that promote understanding, provide protection against discrimination, and ensure equal opportunities for all. Narinig ko, sabi ni Attorney Sam, nasaan na kayo sa edukasyon ninyo ngayon? Gusto ko lang ipaalam sa inyo, baka hindi lahat na nakakaalam, that the Department of Education advocates education para sa lahat. Kahit na kayo ay may edad na, kahit kayo ay senior na, pwede kayo mag-enroll sa alternative learning system para makuha ninyo ang high school equivalency ninyo. And syempre, pag hindi na kayo interesado dahil kayo ay breadwinner ngayon, di ba? So gusto ko na lang magnegosyo, gusto ko na lang magtrabaho. Dahil ako ang bumubuhay sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, o sa mga kinukop ko, huwag ninyong kalimutan, ipaalala sa kanila, araw-araw ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay nila. Dahil yun ang magpapabago ng kanilang buhay. Ang kanilang pagtatapos at ang kanilang pagiging masipag sa kanilang mga propesyon. Yan lagi ang kampanya natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga pamangkin, at sa lahat ng kabataan. Ang edukasyon, ang prioridad nila dapat sa kanilang buhay. You inspire us to go beyond our calling, to maximize our talents, and to realize a vision that will allow us to move forward as a progressive and inclusive citizenry.
I'm sure ilang beses nyo na narinig ang Magnegosyo Taday. Dahil ito ay proyekto ko noong ako ay mayor ng Davao City. Noon para ito sa mga kababaihan. Tapos nakita namin na meron pang isang sektor na nangangailangan ng tulong, na nangangailangan ng pagtuturo kung paano magnegosyo at paano maging entrepreneur, ay in-expand namin ang aming mga beneficiaries sa mga LGBTQ communities. At masaya ako dahil na-meet ko yung iba nating mga beneficiaries sa labas ng ating venue. Nandoon sila, ang mga beneficiaries ng Magnegosyo Taday. At isa doon ay yung mga care products na nakita ninyo na naka-display doon sa labas. So, sabi ko kanina, bigyan nila ako ng sample ng product para ma-promote ko sa social media yung kanilang products. At habang tinitingnan ko pa isa-isa ko ano yung mga produkto, sabi ko, alam nyo, may kulang itong produkto ninyo na kailangan ninyo i-develop na isang product na kailangan ko at kailangan ng marami pang ibang Pilipino. Sabi ko, yung mga nakakalbo na tulad ko, kailangan ng isang product na padami ng buhok. Paano na ito? So, bilisan ninyo ang pag-develop ng produkto na yan dahil importante sa atin ang ating buhok. Yes. On this note, the Office of the Vice President is committed to upholding the rights and dignity of every Filipino. We will continue to support to your ongoing advocacy for greater empowerment while you uplift the lives of other LGBTQ+ members in the underserved communities. In this regard, we are happy to extend our humble help to 20 LGBTQ entrepreneurs from Cagayan de Oro City who will be receiving 15,000 worth of Magnegosyo grants. These grants aim to sustain micro-enterprises that will hopefully facilitate livelihood development and pave more sustainable avenues for economic growth and social development. Ang importante po sa Magnegosyo Taday ay hindi yung negosyo, but tinuturuan kayo paano magnegosyo para kung ano man yung interest ninyo ay hindi nalulugi yung inyong negosyo. Please know that I am with you in your tireless and courageous pursuit for inclusivity, unity, and progress. Today, let us celebrate the progress we have made and recommit ourselves to the ongoing fight for equality. Together, we can build a Philippines where everyone can live with pride and dignity. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sinuportahan ninyo ang ating Pride reception ngayon dito sa Mindanao, dito sa Cagayan de Oro, at sinuportahan natin ang lokal na ekonomiya ng Cagayan de Oro City. I wish you all a joyful, colorful, and meaningful Pride celebration. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsusumikap upang sama-sama nating makamtan ang pagkakapantay-pantay. Pagbuklubin nawa tayo ng ating nagkakaisang layunin, maiangat ang antas ng buhay ng ating mga kababayan habang ating isinusulong ang mga karapatang aakay sa inyo sa pagbabago at pagpoprotekta sa inyong mga hangalan. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod
ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Thank you, Madam Vice President, for your inspiring message. We will now have a photo opportunity. Please prepare.